Nasa series po tayo about the family at pinag-uusapan po something about prayer o family altar. Napag-uusapan din po something about discipline. Napag-uusapan din po about relationship and respect between husbands and wives and children to their parents. At ngayon, pag-uusapan natin something about a family vacation. Napakaganda pong makita yung isa pong katotohanan na lahat po tayo ay kailangan po natin ng break, di ba? Napakabilis po ng panahon at nakakalimutan natin na paminsan-minsan kailangan din nating maging masaya. Binabasa ko nga sa yung salita ng Diyos and I was trying to consider kung sino po yung mga tao nung una na nagkaroon din ng pagkakataon na makapag-post sa kanilang buhay at makapagbakasyon. At nakita ko na kahit si Jesus Christ, during his time, nung maliit pa siya, isinama po siya ni Mary at ni Joseph doon po sa city of Jerusalem in order to celebrate doon po sa isa sa mahalagang mga religious festival. O di ba? It's vacation. Din nakita ko rin po yung Queen of Sheba. Napakaganda po yung kanyang bakasyon sapagkat from Africa, nagbiyahe po siya doon po sa Israel para lamang makita yung kaharian ni Haring Solomon. At sabi nga niya nung nakarating siya, wala pa pala sa kalahati doon sa naririnig ko, doon sa mga bagay na nakikita doon sa Israel. So this morning, gusto ko pong tukuyin sa inyo yung isang katotohanan na even our family deserves a vacation. Napakabilis po ng panahon at pag hindi po natin nag-grab ang pagkakataong ito, hanggang udyongan na lang talaga tayo. Di ba? Ang punto po dito ay maikli po ang atin pong buhay. And this shortness of life ay hindi po dapat tayo nakafocus na dahil maikli ang ating buhay, ay ganun na lamang tayo. God wants us to enjoy our lives sapagkat ito po ang nais niyang makita para sa atin. Hindi po corny ang Panginoon. At lalong hindi po killjoy ang Panginoon, di ba? Sabi po sa salita ng Diyos, God wants to give us life which is more abundant. Tayo po'y manalangin. Father, salamat Panginoon na binigyan mo kami ng pagkakataong muling tingnan ang kagandahan po ng iyong salita and how it relates to our lives and families, Father. Salamat po na kahit po sa maikling panahon ng aming pong buhay, Lord, you still desires us to enjoy this life para hindi lamang po kami nag-i-enjoy sa buhay dito po sa lupa, kundi even during the time na kami po'y kunin mo doon sa iyo pong kaharian, Lord, magpapatuloy po ang aming enjoyment sa presensya mo, Panginoon. Buksan mo po ang aming kaisipan, buksan mo po ang aming puso, at Lord, hayaan niyo pong namnamin namin ang kagandahan at kabutihan na iyong pong salita para sa amin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. The book of Ecclesiastes, makikita natin, bagamat sinasabi po ni Solomon na meaningless. Yun ang sinasabi niya. Pero, nagbibigay pa rin ng instruction po ito para sa atin na kahit po yung buhay ay maikli, ay patuloy pa rin tayong ini-encourage to take advantage of the gift of God, of the gift of life para po sa atin. All the while iniisip natin yung iba na okay lang ako kahit mahirap ako dito sa lupa, basta sa langit, ay masaya ako, okay lang sa akin. But it is not the will of God. Ikaw nga kaya ang magulang, ikaw ang tatay, ikaw ang nanay, tas nakikita mo yung anak mo dyan sa
anak dyan sa bahay na parang nabubuhay, hirap, na halos ayaw nang lumabas ng bahay, ayaw makipaghalubilo sa tao, ayaw mag-enjoy sa kanyang buhay. Masasaktan ka na makikita ang iyong mga anak na gano'n, ang iyong kalagayan. And God desires us na tayo rin po ay nagiging masaya. Life is tough enough, takes break along the way. Enjoy what God has given you, be it ever so small, and you will be able to nurture your life relationship with God. Napakarami pong mga na-encounter natin sa atin pong buhay, especially with our families, na mga pagsubok, di ba? Mga problema at circumstansya na nakaka-stress po sa atin. Ayaw man natin pero biglang dumarating. At ilan po ito yung mga sakit na nangyayari sa members of the family na nakaka-weigh down ito. Para bang nakakapanghina ito na para bang minsan tinatanong mo ang Panginoon, Lord, bakit sa amin nangyari ito? Sumusunod naman kami sa iyo pero bakit yung iba hindi? Nakakapanghina. It's not only draining our thoughts, it's not only draining our hearts, it's not only draining our energy, but it's draining our finances. Okay nga sana kung kahit wala kang masyadong pera, pero wala kang sakit. Pero kung ikaw ay may sakit, talagang marirealize mo, health is wealth talaga. Kaya nga, ang daming mga stresses po tayong na-encounter. At kung ito po'y nangyayari sa ating family, talagang nakakapanglumo at hindi natin ma-appreciate ang ganda ng buhay na ibinigay sa atin ng Panginoon. Yung iba naman, struggles at work. Ang hirap, di ba? Okay lang kung ang environment mo sa trabaho ay mababait yung mga kasamahan mo sa opisina, pero kung ang kasamahan mo ay bossing lahat ang tingin, at pag walang masyadong ginagawa ay si Marites ang kinakausap. Di ba? Kung sino yung absent, yun ang pinag-uusapan. At mabuti lang kung very understanding ay kung ang na-timingan mo ay masungit, ay madali ka mag-senior citizen. Oo, very stressful po. And I do not want to work in this kind of environment. Sino bang gustong magtrabaho na hindi ka masaya? Ang hirap magtrabaho na hindi mo nai-enjoy yung iyong trabaho. And this is causing us to struggle, to be stressed. Sometimes, nakakaranas po tayo ng misunderstandings, pressure minsan sa mga biyanan. Ayun, di ba? Minsan sa mga biyanan, kalaban ng mga anak yung biyanan. Ay paano? Ay doon siyempre, doon siya nakikipisan sa bahay ng biyanan. Ay natural. Makikialam yung biyanan doon. Kaya nga, ang sabi sa salita ng Diyos, pag ikaw ay nag-asawa, maghiwalay ka. Dahil kung hindi ka maghiwalay, siyempre, nasa pangangasiwa ka ng biyanan. Then sometimes financial issues. Aba, ito talaga. Madidrain ka talaga. Lalo na pag mahilig ka sa sa Lazada. O sa Shopee. Okay lang mag-order pero pag andyan yung delivery at wala kang inihandang pera, ay pati yung delivery boy magagalit sa'yo. Kaya nga it's much better na alisin na lang muna siguro yung application na yun sa tablet o sa cellphone para hindi ka ma-tempt na tumingin ng mga bagay na kahit hindi mo gustong bilhin, ay napapabili ka. So, these are also draining our resources. And sometimes yung mga problema sa past, ito po ay nakapagnanakaw ng ating kasiyahan, even inside our families.
lalo na pag may mga pagsubok na pinagdaraanan. Alam niyo po, habang binabasa ko itong Ecclesiastes chapter 5, nakita ko na ang desire pala talaga ng Panginoon sa atin ay ma-discover at enjoy ang kagandahan ng buhay na ibinigay sa atin ng Panginoon despite the challenges natin pong hinaharap. Ang sabi po sa salita ng Diyos through Solomon, these are God's gifts. Biro mo, rewards. These are God's gifts or rewards sa atin pong mga buhay. Kaya, samantalahin natin. Pag binibigyan tayo ng pagkakataon, grab the opportunity. Mamaya, dadaanan po natin ano ba itong rewards or gifts na ibinibigay po sa atin ng Panginoon, including our children. They are gifts also from the Lord. Noon pa ay dinesire ko na makakaliwaliw. Makapasyal din sa ibang bansa, Pastor. Gusto ko rin sana. Ay puro college yung mga bata. Kaya ilang focus ay puro doon sa mga bata. Ay magsabay-sabay ng tuition. Tapos grocery, siyempre allowance. Ay babayad ka pa sa boarding house. Tapos sa kuryente, sa tubig. Ay nakakapag-drain po ito ng resources. And although gusto po namin na makapagpasyal-pasyal din, hindi po namin nagagawa. And this time nakakatuwa na si Iron, kahit pa paano yung panganay namin, nag-work na siya. Si Pea, nasa last semester na siya. At si Dane naman, nagtatrabaho na rin. One time sabi ni Iron at ni Dane, papasyal ko na tayo liwalayo ko na tayo sa Singapore. Sabi ko parang gagayahin si Sister Noemi nito. Sabi naman ni Sister Ides, asukasuhin mo na yung passport mo. Kasi po yung pamangkin niya, for a long time, ini-invite po kami. Pero hindi namin magawa. Ang daming mga obligasyon. Ang daming trabaho ay yung mga expenses kinukonsider namin. Kaya maswerte si Pastor kasi single si Pastor. Nagagawa niya yung gusto niya at yun ang magandang buhay. Pwede bang palakpakan natin na ating Panginoon? Kaya wag ninyong piliting mag-asawa si Pastor. Nag-i-enjoy pa si Pastor sa kanyang buhay, di ba, Pastor? Nag-i-enjoy pa siya. Na-appreciate ko yun. Ang hirap, ang daming kinoconsider. Kaya nga, napakapalad na maranasan niya yung mga bagay na hindi pa natin nararanasan. So, ngayon nakakapag-isip kami na maganda nga talagang magliwaliw. One time dinala ko sina Aid sa kasi yung mga bata sa Boracay. Ay sabi ko sa kanya, sa December doon naman tayo. Sabi niya, ayoko na sa Boracay. Bakit maganda na mamamasyal sa Boracay Tapos, ay paano magugustuhan? Doon sa St. Vincent ko sila dati palagi dinadala. 1.5 1.5 lang. Sabi ko sa kanya, dito tayo sa Henan Resort. Pupunta for a family vacation or outing. Nag-enjoy po kami, kasama si Pea. Then sabi ko sa kanya, pagkatapos, Ides, babalik ba tayo sa Boracay sa December? Siyempre. Kaya nga, napakagandang maranasan. Ay, siyempre, dalhin ka ba naman sa St. Vincent versus Henan? Ay, napakalayo po ng agwat ng dalawa. So, grab the opportunity na binibigay po sa atin po ng Panginoon. Our lives is actually filled with busyness. Kaya dahil sa sobrang busy, nadidistract po yung ating atensyon at ang ating pong laging naiisip, yung mga bata. Di ba na lang? Hindi kahit yung ating sarili, hindi na natin naisip, basta naisip natin, yung mga bata. So hindi natin na-enjoy talaga yung atin pong mga buhay. So we ended up living for our lives rather than enjoying the many moments of its day.
So yung bawat sandali ng ating buhay, hindi talaga natin na-enjoy. So tingnan po natin. Paano po natin tingnan yung mga bagay na pwede natin palang ma-enjoy. Ang sabi po sa salita ng Diyos ay, rejoice always. Gusto talaga ng Panginoon na lagi kang nakangiti. Hindi yung kunyari kang nakangiti, kundi nakangiti. Kahit may mga problema, kahit mga pagsubok. It is because, number one, we have all stresses or difficulties in our lives, and this is normal. Hindi po tayo magkakaroon ng problema dito sa mundong ito, at hindi po matatapos ito pag hindi pa tayo kunin ni Lord. Habang nabubuhay tayo, may problema talaga tayong mai-encounter in one way or another because we are living in an imperfect world. Dito po tayo nabubuhay sa mundo na hindi po perfecto. May mga kahirapan, may mga problema, may mga pighati. Ang sabi po sa John chapter 16 verse 33, I have told you these things so that in you may have peace. In this world you will have trouble. But take heart, I have overcome the world. Dito sa Message translation, nasabi, in this godless world, you will continue to experience difficulties. Kaya nga daming stress. Sasabihin mo na, wala akong problema. Bahala ka dyan. Hindi ko problema yan. At problema mo pa rin. Sapagkat kasama yan. Kung hindi sa loob ng bahay, doon sa workplace mo. Kung hindi sa workplace mo, doon naman sa mga neighbors mo. Kung hindi doon, sa iba naman. At ang dami nating mga na-encounter. Pero sabi nga, kasama yan sa buhay at wala pong exempted dito. Sabi po ng iba, isa lang namang propesyon ang masaya kung mayroong problema. Pero mo, isa lang daw klase ng tao ang masaya pag may kaguluhan at may problema. Sabi ko, anong propesyon? Sabi niya, abogado. Sabi niya, lawyers daw. Kasi pag may problema, siyempre tatakbo sa kanya, hingi ng tulong. Pero hindi niya nare-realize, ang hirap po maging lawyer. Bakit? Problema mo, problema mo. Problema ko, problema ko. Problema mo, problema ko. Ay kung magkaroon ka ng 100 na kliyente, pinatong yung 100 problema sa'yo. Biro mo kung paano ka mabubuhay sa ganong klaseng ganyan. Kung hindi malakas ang kurason mo, ay hindi ka tatagal doon sa iyong trabaho. Pero ang maganda dyan, kumikita yung abogado sa problema ng iba. Diba? Yun lang ang pinagkaiba doon. Pero, ang mga lawyers kailangan din po ng break. Kaya nga, once in a while, pag nagkakaroon po kami ng convention, nagpapasyal-pasyal din kami. At nagkakasayahan po yung mga lawyers. It is because ang bawat isa po sa amin ay stress na rin po sa kanila pong mga buhay, sa kanila pong mga problema. Ano ba yung mga causes ng stress? One is sin. Sabi po sa salita ng Diyos, our sin weighs us down. Talagang pakiramdam mo para kang bumubuhat ng mundo. Other stresses are causes by our bad decision. Hindi naman talaga, sometimes hindi kasalanan po yung cause ng ating stress, kundi mali ang ating desisyon. Di ba? Halimbawa, bumili ka ng isang bagay na nagpunta ka sa Lazada. Di ba? Hindi mo tiningnan yung comments ng mga tao doon kung peke ba o hindi. Nag-order ka ng aircon. Pagdating sa'yo, dahil hindi mo binasa yung comments doon, nag-decide ka na bilhin, dineliver sa'yo ay bato. Ay, may stress ka talaga. May stress ka. Kasi hindi nangyari yung gusto mo at binayaran mo yung ganong mga bagay.
O di kaya nag-invest ka sa isang bagay na hindi mo pa pinag-aaralan kung ito bang investor o ay scammer o hindi. Only to find out na scam pala yun, may stress ka talaga. Pero yung iba naman, na-stress dahil sa ibang tao. Alam po ninyo dito sa mundo, pag ang kasama mo sa opisina ay unbeliever, iba ang style nila. Aapakan ka, hihilahin ka para sila ay umangat. Hindi yung pinagtatrabahuan nila at pinapakita yung accomplishment nila na sila'y karapat-dapat doon sa posisyon, sisiraan ka just to get the promotion. Ay may stress ka dito. Hindi ka mapopromote. It's not because you are not qualified. It is because siniraan ka nung mga tao na kasamahan mo sa iyong opisina. So kung tayo'y magsesettle sa ganitong mga bagay, at yun ang iisipin natin, hindi na tayo makakapag-isip ng matino. At hindi natin may enjoy ang ating magandang buhay and even our families. Pag hindi po ito napagtagumpayan natin at nakaset ang ating kaisipan, wala pong mabuting patutunguhan ang atin pong buhay. Pangalawa, nakita ko po that God has a promise for our troubles. Sa mga nakakaranas po ng mga stresses, especially their families, kung meron man po may sakit, yun yung po mga asawa, any member of the family, may mga difficulties, may mga namatay, alalahanin po ninyo ang pangako po ng Panginoon. Psalm 46 verse 1, God is our refuge and strength, a very present help in times of trouble. Psalm chapter 9 verse 9, the Lord is a stronghold for the oppressed, a stronghold in times of trouble, and those who know your name put their trust in you. For you, O Lord, have not forsaken those who seek you. Napakaganda po yung pangako ng Panginoon. Sometimes, iniisip natin na parang binubuhat natin ng solo yung atin po mga problema. Yung atin po mga struggles, yung atin po mga trials, yung atin po mga stresses. Pero sabi sa salita ng Diyos, during those times, doon pa nga malapit ang Panginoon sa puso mo. Pwede bang palakpakan po natin ang ating Panginoon? Pag dumarating po yung mga time na ito, huwag tayong magreklamo sa Panginoon. Lalo tayong kumapit sa atin pong Panginoon. Sapagkat siya po ang makapagbibigay sa atin ng sapat na kalakasan at pagtatagumpay kahit po sa gitna ng atin mong pinagdaraanan. Pangtatlong katotohanan, God is good even during our difficult times. Ang sabi po dito sa Ecclesiastes chapter 8 verse 15, so I commended pleasure, for there is nothing good for a man under the sun except to eat and to drink and to be merry. And this will stand by him in his toils throughout the days of his life, which God has given him under the sun. Alalahanin niyo po na nagsabi nito ay si Haring Solomon, na napaprostrate sa kanyang buhay at nagsasabing meaningless, meaningless, and meaningless. And yet sinasabi niya, wala namang ibang mabuti except mag-enjoy, kumain, uminom, at magpakasaya sapagat kahit ito ay regalo ng Diyos sa kanya. Kaya nga last time nag-share po ako doon kina Brother Emil, I was speaking about how to enjoy life. Kadalasan po kasi pag mga funeral services, ang sinishare ko is something about sin, something about salvation, something about more on these things. Hindi ko sinasabi na, ang tunay na masayang buhay ay sa Panginoon. And you can enjoy life
kung ikaw ay sa Panginoon with all these things which are considered to be gifts and reward from the Lord. Kaya nga, kahit si Solomon ay nagsasabi na, okay nga, nagtatrabaho ka, kumikita ka, pero wag mo namang i-deprive yung sarili mo. Di ba? Na hindi ka puro lang sa loob ng bahay, o family ninyo, di ba? Hindi ba kayo napapagod? Gigising kayo sa umaga, mag-aaral yung mga bata, magluluto ka ng almusal, tanghalian, hapunan. For several years, dyan lang kayo sa loob ng bahay. Bakit hindi nyo bigyan naman ng chance na mag-enjoy ang family nyo? Kumain kayo sa labas. Hindi puro Jollibee. Di ba? Puro Jollibee. Ako hindi na ako kumakain sa Jollibee. Paglabas ko ng bahay, nakikita ko si Jollibee. Sa isip ko, parang masarap mag-eksperimento naman doon sa iba't ibang restaurant kung pwede namang mag-enjoy. Take your family. Have a break. Kumain po tayo sa labas. Uminom. Sabi dito. And be merry. Kaya nga kailangan once in a while talaga, you really have to exert effort na isama mo yung pamilya mo, mag-enjoy kayo sa labas. Kasi pag sa loob lang kayo, hindi kayo mag-i-enjoy, magsasawa kayo. Sabi na yun, nakakapagod. Anong gagawin? Bili ka na lang ng ulang sa labas, dito na lang kayo kakain sa loob. Ay, ganun din yun. Sa loob pa rin kayo. So, hindi talaga nararanasan yung tunay na joy. Yung tunay na buhay na gustong mangyari po sa atin na atin pong Panginoon. Sabi pa sa Ecclesiastes chapter 9 verse 9, enjoy life with the woman whom you love all the days of your fleeting life, which He has given you under the sun, for this is your reward in life, and in your toil in which you have labored under the sun. Kaya gusto sabihin, pag lalabas kayo kakain, sama mo family, sama mong wife mo, punta rin kayo sa Henan, sa Boracay. Si Sister Tel, gusto Japan ang puntahan Ay, hindi natin kaya yun. Pero kung bibigyan ng pagkakataon, why not? Di ba? Sapagkat ang buhay ay maikli lang. So take the most of opportunity na ma-enjoy po ang atin pong buhay. Kung tayo po ay magpupurso sa mga bagay na ito, sabi po sa Ecclesiastes, yung binasa po kanina, whatever we pursue on earth will ultimately fail us. If we pursue riches, they will not satisfy us. If we seek after pleasure, they will not gratify us. And so our pursuits on earth end up empty. Di ba totoo yun? Kahit anong laki ng kinikita mo sa negosyo, hindi ka nasasatisfy. Kahit ilang salapi ang dumating sa'yo, isip mo pa rin may kulang. Kulang pa rin. Hindi nakakasatisfy. At kahit hindi lang in terms of monetary matters, kahit yung iyong kasikatan, tingnan mo si Manny, naisip ko tuloy, ang yaman-yaman na ni Manny, tapos popular na siya. Lahat ay sa kanya. Gusto pa rin magboxing. Di ba? Lalaban. Sabi ko, ano ba naman to? Parang, pag ako sa kanya, mag-train na lang ako, in fairness sa kanya. Train na lang at tulungan na lang yung mga may potential na makilala din at magtagumpay sa buhay. Sabi ko nga, parang hindi pa rin siya nasasatisfy sa kanyang buhay. Alam niyo po ba kaya hindi po tayo nasasatisfy? It's because our true satisfaction ay mula po sa Panginoon. Pwede bang palakpakan po natin na atin pong Panginoon? Kung wala si Lord sa ating puso, somebody will fill up our heart's desire. Katulad po nung Samaritan woman, naalala nyo? Dahil hindi niya kilala si Kristo, iba yung dinidesire niya na magpipill up sa kanyang puso. The same with us, we will be looking for substitutes.
na magpi-fill up sa ating puso, which only God can really satisfy. Sabi nga ni Pastor Rick Warren, nung tayo po inilikha ng Panginoon, ay gumawa po siya ng vacuum or eternity in our hearts na si Lord lang ang makaka-fill up. Kaya nga napakaganda na, sabi nga ni Pastor, we have to have this family altar. Sapagkat without that, kahit ang dami mong mga salapi and all the enjoyments of your lives, you will never be satisfied. Pangatlong katotohanan, God wants to enjoy our lives. Sabi po dito sa Ecclesiastes chapter 5 verse 18 to 20. Babasahin ko ulit. After looking at the way things are on this earth, here's what I have decided is the best way to live. Take care of yourself. Have a good time. Ganda ng message translation, Pastor. Sabi sa The Message Translation, take care of yourself. Have a good time. And make the most of whatever job you have for as long as God gives you life. And that's about it. That's the human life. Yes, we should make the most of what God gives. Both the bounty and the capacity to enjoy it, accepting what's given, and delighting in the work. It's God's gift. God deals out joy in the present and now. It's useless to brood over how long we might live. So kaya nga, pag dumating po yung pagkakataon, pag ikaw ay empleyado ng gobyerno, at meron siyang yung 5 days na forced leave, gamitin mo. Pag hindi mo ginamit yung forced leave, hindi ka naman babayaran ng gobyerno doon. Make use of the 5 days forced leave kasi opportunity na binibigay sa iyo yon para magkaroon ka ng break at enjoy mo yung 5 days together with your family. Dito po sa NASB version, doon sa huli, for he will not often consider the years of his life because God keeps him occupied with the gladness of his heart. Alam niyo po, kaya binibigyan pala tayo ni Lord ng pagkakataong mag-enjoy sa ating buhay para makalimutan natin yung mga past, yung mga nangyari noon na nagpapabagsak sa atin, na nagpapanghina sa atin, yung nagkukos ng stress sa atin. Kaya binibigyan tayo ng opportunity para tayo po yung mag-enjoy, para hindi ka mag-focus doon and focus on the good things of God. Pwede bang palakpakan natin ang atin po, Panginoon? Sabi nga, because God keeps him occupied with the gladness of his heart. Di ba pag nag-i-enjoy tayo sa isang bagay, wala tayong ibang naiisip. Kahapon, nag-basketball kami ng mga UFM na malalakihan tiyan. Habang naglalaro kami, wala kami ibang naiisip. Isip lang namin paano mag-shoot. At after ilang years siguro ako hindi nakalaro, that was my first time na nakapaglaro uli. Kaya nasabi namin sa Sabado uli, mag-i-enjoy uli kami. And we are inviting every UFM, kahit kabataan, to join us. Kasi preparation na rin po ito sa atin pong Thanksgiving Day celebration. Lalabanan namin kayo. Diba? Mga kabataan, lalabanan namin kayo for a basketball game. At ipapakita namin, hindi pa kami laos. No, gusto lang namin mag-enjoy po kami, yun lang naman talaga. Si Brother Elvis, akala ko trumpo lang marunong. Nagsushoot din pala. Kita mo yan, how we enjoy this life. So, ngayon nakita po natin yung desire ni Lord na mag-enjoy po tayo sa ating buhay, even our families. Isa po doon dito is to take, one way to enjoy life is to take a break or vacation with your family members. Bakit kailangan once in a while ay
dalhin po natin yung mga bata and enjoy vacation with them. Number one, it helps us unwind. Di ba pag routinary at iyon lang yung ating trabaho, parang pakiramdam na ang bigat ng atin pong dala-dala. Pero kung tayo po'y nag-enjoy, nag-outing, lumalabas, especially mga 1 day or 2 days, puno ng kasiyahan, pagbalik natin, parang nawala lahat. Presko ang kaisipan. At nakapag-unwind. Yung iba kasi pag nagbabakasyon, bit-bit yung kanilang mga trabaho. Binibit-bit yung laptop, binibit-bit yung mga report. Ay, sabi ko, ano ba yan? Bakasyon ba yan o naglipat ka lang ng binyo sa trabaho mo? Actually, Pastor, nangyari ito sa akin. Pumunta kami ni na Iron, ni na Pea, ni na Dane. Kumuha kami doon ng room sa Azalea. Sabi ko naman, napakamahal naman itong binigay sa amin ni Pastor June. 16,000 a night. Hindi ko alam, sabi niya, mura lang, 5,000. Pagdating doon, 16 pala, Pastor. Oh. Pero nag-enjoy po yung mga bata kasi nga may swimming pool. Tapos meron pang yung restaurant na buffet, ang breakfast ay sa Kuya J. Daming pagkain. Nag-enjoy yung mga bata pero ako hindi. Kasi may kliyente akong taga-Hambil, sinunson ako. Pinuntahan ako tapos, bro, pwede bang gawan mo ko na ako ng answer sa reklamo sa akin? Wala na. Sira na yung aking bakasyon. Kasi nga, hindi na ako makakapag-enjoy. Gusto ko pa sana mag-pasyal-pasyal doon kahit saan-saan dyan. Pero dala-dala ko yung mga trabaho. Mga kapatid, if you want to enjoy a vacation, make sure wag niyong dalhin yung trabaho niyo. Pag dinala niyo yung trabaho niyo, hindi kayo mag-i-enjoy. Naglipat lang kayo ng lugar, but you are still there sa trabaho mo. It helps us unwind. Pangalawa, it unloads our stresses. Ang ganda ng pakiramdam, no? Na wala kang iniisip ng mga trabaho, wala kang iniisip ng mga problema, wala kang iniisip na kung ano-ano pa man, kundi mag-enjoy, magsaya, alis yung mga stress. Kaya nga kailangan once in a while talaga ito. Pangatlo, it gives us fun and happy memories. Yung mga bata, importante, makitang nakangiti sila. Sabi ni Iron at ni Dane, punta ko na tayo doon sa Taberna, dito sa Calatrava. Abay, punta din kami. Pagdating doon, ang in-order ng mga bata ay yung mga kakaibang mga food, mga biryani at yung mga Indian foods. Sabi ni Ides, parang hindi naman ko ako nag-i-enjoy dito sa food. Hindi ko masarap. Tingnan mo yung mga bata, nag-i-enjoy, nakangiti, gustong-gusto, parang gusto pang bumalik. Ay sabi ko, just live in. Hayaan mo lang sila kasi nag-i-enjoy yung mga bata. Di sa ibang araw, doon naman tayo sa iba na pwede namang i-enjoy. So, during the time of vacation, dito natin mararanasan yung time of bonding. Kaya magandang magdala ka ng camera or video and take a record ng inyo pong mga happy or sweet memories. Nag-regret po ako nung ako po'y lumaki. Naghahanap ako ng mga picture nung ako'y maliliit pa. Isa lang yung pinakita sa akin picture ng tatay ko. Yung akong baby na binubuhat pa, black and white, yun lang. Sabi ko, ang hirap pala talaga ng buhay noon na kahit picture ay isang picture lang. Kaya ngayon, hinahanap-hanap ko yung picture. Dahil yun lang yung na-save nilang memory para sa amin. Mga kapatid, may mga gadgets po tayo ngayon. When you go on vacation with the family, take along with you yung videos and cameras para ma-save po yung inyong pong happy memories. There was a time na, yan si Iron mahilig magpusing-pusing, magpicture-picture.
may nakita siyang isang picture doon sa bahay. Tinignan niya yung picture, sabi niya, saan kaya kuno ako nito? Sabi niya, bakit para kunong hindi ako familiar sa lugar nito? Hindi niya alam, yung picture na nakita niya, picture ni Aids nung dalaga pa, nung bata pa. Magkamukha sila. Saan kaya kuno ako nito? Ay, nung nakita ni Aids, sabi niya, hindi naman ikaw kuno, ako yan. Kita mo, kahit yung picture na very old dahil na-save nga niya yung ni Aids yung happy memory, na-enjoy pa rin namin na makita yung sitwasyong kagaya po noon. Number 4, it gives us a time for family bonding. Napakaganda yung walang disturbo, kayo-kayo lang. At nakikita ninyo na yung mga bata, nasasaya sila, nagbibiruan. At doon sa mga time na yun, nag-open din po yung mga bata. Isa po ito sa mga bagay na kailangan po nating ma-realize in order for us to have a family na kung saan ay magiging victorious and at the same time ay enjoyable. Panglima, it gives us new experiences. Bakit ba new experiences? Kasi nga, lumalabas tayo eh. At nakikita natin yung mga bagay na hindi pa natin nakikita noon. So, kung kayo mabibigyan ng pagkakataon, ma-amaze ka talaga. Sabi nga nung kaibigan kong doktor, sabi niya, when you go to Batanes, alam niyo kung Batanes, dyan na po sa pinakadulo ng norte ng Pilipinas, it is as if you are looking on a different place, on a different country. Kasi yung mga bahay doon ay mga bato. Mga bato at malakas ang hangin facing the Pacific Ocean. Kaya nga, ganun din. It gives us a new experience. Pag pumupunta tayo sa ibang lugar, pag pumunta ka sa General Santos City, iba na namang mukha ang iyong makikita. Kahit mukha ng tricycle, iba ang pagkagawa ng tricycle doon. Pag pumunta ka sa Boracay, ibang uri naman ng tricycle doon ng design. Pag pumunta ka dito sa Odiongan, iba na naman. Kahit yung mga ganong klase, it gives us new experiences. And finally, it re-energizes us. Diba? After a vacation, pakiramdam ninyo, lalo kang lumakas at lalo kang naging masaya. Na kaya mong harapin uli ang panibagong araw na hindi mo nararamdaman yung stress. Kaya nga, habang may pagkakataon tayong ibinibigay ng Panginoon, enjoy our lives. Take a pause, take a break. Have a family vacation. Sapagat sa pamamagitan po nito, ay lalo pong napapalakas yung bonding ng families, family members, especially the children with their parents. At lalo pong na-appreciate nila yun yung ginagawa. To remind you, pag tumanda yan, marirecall nila yan. Alam nyo, nung sa panahon namin ng time ni Papa at ni Mama, na-enjoy namin kasi pasaan-saan kami. Yun din ang gagawin nila sa kanila pong mga anak. They will try to make it alive and treat their children the same way na ginagawa po natin. Kami talaga noon ang hirap ng sitwasyon. Pero sabi ko, kasi ang dami namin magkakapatid, 6 lang naman kami, pastor. Ay, nagsabay-sabay kami sa college ay 4. 4 yan. Yes, 4. Kaya naiintindihan ko bakit hindi ko masyadong na-enjoy namin ngayon. Kaya nasabi ko sa aking mga sarili, gusto kong iparanas sa aking mga anak yung mga bagay na hindi namin na-enjoy during our times. Para ma-appreciate nila kung gaano namin sila kamahal at magawa rin nila ito pagdating ng panahon na sila naman ang maging magulang para sa kanila pong mga anak. So, it is not enough that we have this family altar. It is not enough that we have this discipline instilled in our children. It is not enough na meron pong love and respect between husbands and wives.
pag hindi po ito hinaluan ng dito pong ating family vacation, hindi po natin masyadong mai-enjoy ang atin pong family. Hindi natin mai-enjoy ang atin pong mga anak. So, to us, pag nabigyan po tayo ng pagkakataon ng Panginoon, take the opportunity. Di ba, Sister Noims? Kailan ka pa mag-exercise ng opportunity pag ikaw ay may rayuma na? O, di ba? Pag ikaw ay medyo malabo na ang mata? Pag ikaw ay may sakit na? Habang malakas? Anuhin natin, i-take advantage of opportunity. At tiyak, hindi tayo manghihinayang sapagkat tayo po'y nag-enjoy sa ating buhay together with our family members, especially with our children. Na-amaze ako sa buhay niyan, Sister Gilek, pa-enjoy na lang yan. Na Sister Telma, Sister Noims. Sana kami rin, di ba? Nasahin natin sa ating mga puso, nasahin natin sa ating mga buhay, mabigyan tayo ni Lord ng pagkakataon to enjoy this life in its fullest. To God be the glory.